Maraming salamat po. Maupo po tayong lahat. Maraming salamat, Malu, for the generous introduction. Ay ang aking pong pagbati sa mga officers and members of Tanglao, syempre headed by our chairperson, Ma'am Felrose Bailon, ang ating president, Mr. Jun Avila, yung Mr. Cholo Kawada Sr., ala president, nandito din, Mr. Jerry De Guzman, the lyricist of Tanglao Hymn. Parinig niyo sa akin mamaya. The barangay officials of Barangay Maharlika. Sa inyo pong lahat, magandang hapon. Pasensya na kayo, medyo malak ako ngayon. Kadadating ko lang, galing Naga. Kasi nagkaroon po kami, kahapon yung death anniversary ng asawa ko. At nag-launch din kami ng Arts and Culture Festival sa Naga, yung aming first Culture and Arts Festival. Kadadating ko lang po ngayon. Pero magpapaalam din ako maaga kasi kailangan alas 3 ng hapon, nasa UP na ako. Magre-receive po ako ng award ngayong hapon, yung Most Distinguished Alumna. Ngayon yun. Marami namang awardees, pero kaming dalawa ni Secretary R.C. Balisacan, yung most distinguished. So, maswerte naman tayo na binigyan tayo ng pagkakataon. Pero hindi ko mapapalampas na hindi pumunta sa anniversary nyo. If only, hindi lang dahil nandito na ako during your launch, pero alam ko, at ito ay na-affirm nung presentation ni June, alam ko na over the past year, kahit tapos na yung eleksyon, patuloy na ginagawa nyo yung mga importanteng proyekto na manifestation ng pagmamahal sa bayan. Ayun naman yung pinaka-aspiration natin for our volunteer groups which are formed during the campaign. At pinag-usapan na natin ito during the launch, how extra special the campaign was. Because hindi siya centered sa kandidato, pero nakasentro talaga sa napakaraming tao who decided to take it upon themselves to fight for the country. Diba, ilang beses na natin ito napagkwentuhan na kakaiba sa lahat ng eleksyon, yung 2022 campaign, in the sense na lahat talaga ginawa yung palagay niya kailangan gawin. Without waiting for the candidate, without waiting for the campaign headquarters, all the volunteers, walang malaki, walang maliit, alam mo yun, parang nawala yung divide between doon sa mga malalaki sa mga maliliit. Naging isang bansa lang tayo na siguro kahit minority tayo, malakas yung loob nating ipaglaban yung bayan natin kasi alam natin na ito yung aspiration natin. Ito yung aspiration na umiba ba yung mic o umiba yung boses ko? Medyo natakot ako kasi baka umiba yung boses ko. Ito yung aspiration natin na klase ng pamumuno o klase ng governance na mamayani na yung tao nai-inspire siya tumulong dahil meron siyang tiwala sa mga namumuno. Ayun naman yung ating pinaka-aspiration, di ba? So, kanina, pagdating ko, inabutan kong discussion yung education. Siguro gusto ko lang i-overemphasize yun at magpasalamat sa inyo na nagsasakripisyo kayo ng malaki for that. Kanina kinikwento ni June why education is the parang core of what you are doing. Siguro idadramatize ko lang ng konti kasi may mga lumabas na bagong datos. Kasi yung pagplano namin to do the community learning hubs, nakabase yon sa 2019 saka 2020 report na nasa tail end ang Pilipinas. Nasa tail end as far as education is concerned. Naalala ko unang lumabas yung PISA report. Ang sinasabi sa PISA report, parang may tatlong klase ng assessments. Reading, math, saka science. Yung reading saka math, last ang Pilipinas. Talo pa tayo ng ibang African countries, tayo pa tayo ng Bangladesh, talo pa tayo ng mga ibang mga dapat talo natin.
Sa science, second to the last tayo. So, ginawa natin yung community learning hubs. Yung, isi-share ko lang to ha, na may frustration kami noon. Kasi lumapit na kami, VP pa ako noon eh. May nilapitan na kami na mga officials na tinatanong na namin what can we do to help because of the parang nakakatakot na assessments. Parang may hindi pa pagtanggap. Nung lumapit kami, may hindi pa pagtanggap yung sabi pa sa amin, hindi tama yung assessment. Pero na-confirm kasi yung assessment a year later. Na-confirm yung assessment a year later kasi World Bank na yung lumabas ng report. Tapos meron pang mga maliliit na assessments, all confirming to that particular fact. Mas nakakatakot yung World Bank report. Kasi ang sabi sa World Bank report, nasa tail end din tayo. Ang sabi sa World Bank report, 90% ang learning poverty natin. Ang in-assess nila, grade 4, 10-year-olds. Ang sinasabi nila na among our 10-year-olds, 9 out of 10 ang hindi nakakabasa ng maayos. So, of the 10-year-olds na na-assess, 1 out of 10 lang ang parang, at par, dun sa mga kaedad nila. Nakakatakot ito dahil ang sinundan natin, India saka Indonesia, sa pinakababa. Pero ang India saka Indonesia, ang learning poverty nila 50%, tayo 90%. So sa kanila, kalahati hindi nakakabasa ng maayos, kalahati oo. Pero ang laking dagok yun sa atin kasi ang population sa India saka Indonesia, mas sobrang laki kesa sa atin. So kung sabihin, talagang very dismal ang performance. A few days ago, may lumabas na bagong report, kinukumpara ang Vietnam sa Philippines. Ang Vietnam, siguro alam nyo naman before, 20 years ago, sobrang talo natin yung Vietnam. Ngayon, ang lumabas na ang Vietnam, ang learning poverty nila, less than 2%. Tayo, 90%. Ang gusto sabihin, yung Vietnam, kung less than 2%, di ba? Na-imagine nyo ba kung ilan yung 2%? Ang 90%, 9 out of 10, di ba? Ang hindi nakakabasa ng maayos. So ang Vietnam, less than 2% to 90%, universe apart yun. And in 20 years ago, baliktad ang pangyayari. So where did we go wrong? Maraming sinite yung World Bank report. Among them, hindi tayo nag-i-invest na maayos sa ating mga teachers. Gusto kong sabihin, isa sa mga, parang ang teachers natin overworked, underpaid, they are being made to, sinabi ko na to during the campaign na na-confirm lang, na they are being made to do a lot of administrative work, na dapat sana nag-concentrate na sila sa instruction, tapos yung further training, saka further education, kulang na kulang, nire-require sila mag-masters para mag-promote, pero own expense. Tapos hindi paid yung, hindi sila excused from work. So karamihan sa mga nagma-masters, nag-aaral during their day off dapat. Weekends nag-aaral para lang maka-comply with the requirements sa master's degree. So ang daming factors. So ito, yung ginagawa natin ngayon, nakabase yun sa datos. Hindi tayo gagawa ng anything na hindi nakabase sa datos. Meron namang remedial programs ang DepEd na tingin natin very, very important. Pero yung remedial programs ng DepEd, teacher pa din yung gumagawa ng extra work. So napakahalaga ng tulong natin. Napakahalaga ng tulong natin. Kasi kung nakukulangan nga ng support yung teachers, dapat sana hindi na burden nila yung extra work. Diba? Dapat hindi na burden nila sa yung extra work. So ito, yung ginagawa po ninyo, kanina nakita ko, may handful na mga volunteer tutors. Parang yung handful na yon kaya pag konti yung estudyante. Pero kung napakarami ang estudyante, kahit pa the spirit is willing, talagang hindi kaya physically. So kailangan mag-isip tayo ng mga paraan kung paano tayo makaka-cope sa demand. Meron na mga best practices nito. Siguro in the near future, magpapatawag kami ng mini summit para mag-share ng mga best practices. Pero ikukwento ko lang sa inyo yung ginawa namin sa Naga.
Sa Naga, volunteers din kami nag-umpisa. In fact, yung mga high school classmates ko yung nag-umpisa. Sila yung mga volunteers until na sumaya yung DepEd sa ginagawa namin. Lahat na slow learners nila, pinapadala na sa community learning hub. Hanggang hindi na namin kaya. So we partnered with the schools, the local universities, the local colleges, na merong education programs. Nagkaroon kami ng MOA, na yung pag-volunteer tutor sa atin ng kanilang education students, considered na internship nila. Compliance. So, ang laking bagay. Until now, yung iba sa kanila, marami sa kanila, nakapasa na sa LET. Pero di ba yung pag naghihintay ng ranking, kailangan may experience sila. So, a lot of them, even after passing the LET, have continued volunteering for us. So maybe kung marami na kayong estudyante, it is one of the things that we can explore. Pwede kaming makatulong, maghanap ng partners. Kasi hindi talaga kakayahin. Lalo na kung nag-work din kayo. Parang ang demand from your time and your dedication, too much. So moving forward, masayang-masaya ako na meron tayong volunteers dito. Pero siguro mas isipin natin yung sustainability. 'Di ba? Kung padami na ng padami yung students, paano tayo makakope? Kung limited lang yung students, kaya. 'Di ba? Kaya. Pero kung dumadami, nag-isip tayo na how to expand it. Kasi ang aspiration natin, napakaliit ng angat buhay, napakaliit ng organization ninyo para maka-affect sa ano to? Para maka-affect sa datos. Pero ang aspiration natin, pag ang model natin nag-work, easily replicable na siya sa ibang lugar. Like yung kinakwento ko sa inyo sa Naga, saka sa Iloilo, kasi they were very happy with the results of the pilot batch. Yung probinsya mismo yung magfa-fund. Yung probinsya man yung magfa-fund ng mga community learning hubs. So malaking bagay. Sa Naga naman, nakapag-expand na kami dahil nga sa partnerships with I think 3 or 4 universities ang kasali sa programa. So, malaking bagay. Pero kaya ko lang yun sinabi para lalong ganahan. Para lalong ganahan yung mga kayo na mag-volunteer palalo. Kasi we will be changing lives. Ano? Siguro ang iba hindi nakikita kung gaano halaga itong proyektong ito. Pero sobra po siyang halaga. Kasi very dismal na talaga yung ranking. Hindi lang nga siya ranking eh. Pero pag inisip natin, ano ba yung pinaka long-term effect nito sa mga kabataan natin? 'Di ba? Na hindi sila magkakaroon ng competitive advantage over the others. Kasi pag tiningnan yung kung asan tayo sa education, kung ilan sila nag-a-apply, halimbawa globally o kahit dito lang sa Asia, mas pipiliin yung iba na mas quality yung educational system nila. So hindi lang sa education, pero as in many other areas, yun yung ating aspiration. Na wherever the gaps are, hindi tayo gagawa ng makikipagkompetensya pa tayo sa gobyerno. Kasi hindi naman yun yung gusto nating mangyari. Ang gusto nating mangyari, kung merong pangangailangan, subukan nating gumawa ng modelo para maka-fill in those gaps. In the long run, ano yung reward niya sa atin? Siguro naramdaman naman ito nung weekly o twice a week nagbababa. Di ba yung fulfillment na nararamdaman natin? Ano yun eh? Priceless yun. Di ba? Nakakapagod. Totoo nakakapagod. Siguro paminsan iisipin nyo na, bakit ko pa ba ito ginagawa? Minsan iniisip ko yun eh. Ngayon na after the elections na mas busy pa ako. Nang tinatanong, wala naman akong sweldo. Yung sweldo ko lang pag nagsasalita ako abroad, doon lang ako may bayad. Pero pag tinanong mo, bakit ko ba ito ginagawa? Yung kasagutan nandyan. Diba? Yung kasagutan nandyan kasi nabibigyan tayo ng pagkakataon na manilbihan sa taong bayan. In the best way we could, given our limited capacities. So nagpapasalamat ako sa inyo. Tail end na lang June ng report mo yung nabasa, nadatnan ko. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa nyo. Hindi lang naman yun yung education. If you are still doing a lot of things like disaster relief,
Gaya na may nasunugan, napakahalaga nun. O nagbibigay saya sa mga seniors, nagbibigay saya sa mga kabataan, or hindi ko alam kung meron medical mission. Malaking bagay yun, hindi lang sa beneficiaries of your health, pero siguro lalong-lalo na sa sarili natin. 'Di ba? Sa sarili natin. Kasi to be able to give back to the community which nurtured us, malaking gift yun. Totoo responsibility, pero yung rewards nun, mas malaki sa bigat. Mahirap siyang i-explain, pero I am sure those of you who are involved, nararamdaman ito. And yung aspiration din natin na lumawak yung grupo, para yun yung angat bayanihan. Yung sense ba na yung ordinaryong mamamayan, nararamdaman niya na kabahagi siya. Kabahagi siya sa paghanap ng solusyon para sa mga problema ng bayan. I am looking forward to working with you every step of the way. Ang lapit-lapit ng aming opisina sa inyo. So kung ano po yung aming, kung ano yung aming matutulong, yung mga events nyo, pwede nyong gawin sa opisina namin. Marami na nag-e-event sa amin. Ang problema lang namin, kasi ang liit ng lugar. Ang liit ng lugar. So kung smaller groups kaya naman yung grupong ganito, pero ang available sa amin na malaking space, hindi siya aircon. So pag hapon na ganito, mainit talaga. Although meron mga grupong tsumaga. Pero meron kaming conference room, you can use the museum. Kasi yun naman yung opisinang yun. It is for the use of everyone. Kaya nga ang pangalan niya Museum of Hope eh. Museum of Hope, kasi museum natin yung lahat. Yung laman ng museum, wala dong pag-aari ko. Yung laman ng museum, lahat yon bigay ng taong bayan. Hindi sa akin. Siguro sa akin physically binigay, pero talagang alay yun sa taong bayan. Sana nakapunta na kayo lahat. Parang hindi ko kayo mapapatawad pag hindi pa kayo pumunta. Kasi kayo yung pinakamalapit sa amin. Pero just in case, huwag nyo na sabihin kung sino na hindi ko mapapatawad. Pero just in case meron pang hindi pumupunta, you are very, very much welcome. Hindi po kailangan magpa-schedule. Inalis na namin yung scheduling. Kasi before, kailangan mag-reserve. Pero, nung nagre-reserve pa kasi, pag may pumunta na hindi alam na kailangan pala mag-reserve, alangan namang itaboy pa namin. So sabi namin, hindi na kailangan mag-reserve. Pero yung iba kasi na ang gusto nila nandun ako, doon ka kailangan magpa-schedule. Kasi pag may mga outside engagements ako, syempre wala ako. So sasabihin sa inyo kung kailan yung mga araw na nandun ako. Excited ako. Kahit po wala sa posisyon, sabi ko nga, mas busy pa ako ngayon. Pero excited ako to be working with all the different groups, lalo na ngayon. Kasi ngayon wala namang eleksyon. Di ba? Wala namang eleksyon. Pero sobrang inspiring to see people na yung sigasig nandyan pa din. Na-touch naman ako dun sa sabi ni June na yung mga medyo nakakahirapan, yun yung klase ng community na gusto nating buuin, na alisin yung divide. Yung mas maraming matutulong, tumulong ng mas marami. Yung ibang, siguro walang pera o walang resources, yung pag-devote lang ng oras, napakalaking bagay na. So maraming salamat sa inyo and congratulations on your first year anniversary. And once again, let us give Attorney Maria Junor Robredo a round warm